panahon na naman ng tag-ulan, kaya naman inaasahan maraming bagyo ang papasok sa ating bansa. Ayan na naman, ito na naman yung panahon ng baha. Alam naman natin na last year ang dami nga natin na-experience sa mga trahedya dahil sa mga bagyong pumasok. Ang dami natin dahil sa sila, baha. Ondoy, Sendong, Pablo, at syempre alam naman natin na natuto na talaga ang mga Pilipino. At para pag-uusapan din ang tungkol sa paghahanda sa tag-ulan, makakasama natin ang spokes ng NDRRMC, si Major Reynaldo Balido. Good morning, sir. Good morning, Rian. Good morning, Sam. Yes, so ngayon po, alam po natin na meron pong goal na gustong ma-attain si Pangulong Aquino, ang zero casualty. And alam naman po natin na every year, lahat naman po ng mga pagkukulang natin, natututunan po natin na ayusin to, katulad na lang po ng pag-implement ng Project NOAA pagkatapos ng Ondoy. Ngayon po ba masasabi natin mas handa pa tayo lalo para, para ma-achieve itong zero casualty na ito? Opo, taon-taon po ina-aim natin yung zero casualty. At sa ngayong taon, ganun na naman, masasabi nating handa tayo sa adhikain na yan. Sir, ano naman po yung mga bagong mga na-implement po siguro? Kumbaga yung mga gadgets o yung mga, siguro mga rescue boats, mga bagong mga technologies na ma-apply natin ngayon pag nagkaroon nga tayo ng mga ganitong dilubyo? Opo, part yan ng paghahanda natin. Kamakailan lang namigay tayo ng mga rescue boats, rigid hull inflatable boats na tawag natin. Pinamigay natin yan sa piling local government units. 26 units yan. Hindi lang sa local government units, binigyan din natin yung ating national responders, yung AFP. Dahil sila nga yung isa sa mga unang rumiresponde pag merong mga sakuna. Major, sino po ba yung mga makakasama nating mga ahensya or makikipag para maabot yung aim nyo na zero casualty? Yung mga members ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council, nandyan yung Department of Health, nandyan yung Department of Social Welfare and Development, yung ating DOST, dahil yun nga, yung nabanggit mo kanina, yung NOAA, sa kanilang proyekto yan, nandyan yung iba pang hensya, tulad nung nabanggit ko kanina, ating mga national responders, yung PNP, yung AFP, tsaka iba pang uniformadong services, uniform services natin. Actually, Sandro, kasi since nakakwentuhan nga natin si Major kanina, nasabi niya nung mga bandang Ondoy, hindi din nagulat din talaga ang lahat. Medyo hindi pa nakapag-prepare. Pero ngayon, kitang-kita mo naman na talagang grabe yung paghahandang ginagawa nila, lalo na ngayon, kakatapos lang nung bagyong Dante. So, sabi nga dito, isa sa mga natutunan nila nung umano yung Typhoon Pablo, na wala talagang safe zone sa ating bansa. So talagang lahat pwedeng maging tamaan at maging dangerous. So, sir, nasabi kanina kasi nakapag-research ako, level 1 and 2 manageable pa. Pagdating ng 3 and 4, ito na yung medyo kailangan ng mobilization. Ano po yung mga ginagawa natin pag sakaling pumasok ang levels 3 and 4 sa ating bansa? Sa ating bansa, nagde-declare tayo ng, depende sa lakas, yung nagde-declare tayo ng blue at saka red alert. Ahensya, at sa ating yung mga potential na tatamaan nung bagyo. So tulad niyan, for the past 2 years, nangyari nga yung malalakas na pagbagyo diyan sa Mindanao. 2011, maalala natin yung Sendong, and then last year, yun yung Typhoon Pablo. So pagkakataong yan, ina-alert natin yung ating Office of Civil Defense Region 12, regional offices actually, na sila nga yung mag-orchestrate ng mga paghahanda sa regional level. So, kung tayo nag-declare ng blue at saka red alert sa national, sila rin magde-declare kasama yung mga member agencies ng ating council. Yes, sir, ito patanong ko po kasi di ba alam natin parang pag mga bagyo po meron tayong mga storm signal, dyan po yung 1, 2, 3, and 4. Pero katulad nga po ng nangyari last year, August po, meron po yung na-experience yung habagat na hindi naman po talaga siya storm, pero talagang malakas na pag-ulan at matagal po. Meron po tayo, di ba, yung mga color-coded na warnings? Tama ka, Sandro, yung kung i-refresh natin, yung August 2012, nagkaroon ng pagbaha ulit dito sa Metro Manila. Pero hindi yan dala ng bagyo o tropical storm o typhoon. Dala lang yan ng habagat, yung hanging habagat na may malakas na pag-ulan, tuloy-tuloy. Pag-ulan, nabanggit mo yung color coding scheme. Yes. Proyekto rin yan ng ating pag-asa. Pero hindi pa ina-apply yan nationwide. Dito lang muna sa Metro Manila dahil yun nga yung nakikita natin na madaling kunting ulan lang, bumabaha na agad. Yes. So,
implement po yan dito sa Metro Manila. Major, alam naman natin na pasukan na. Siguradong pahirapan na naman yan dahil tag-ulan na nga. Kamusta na po yung mga paghahanda na ginagawa ng NDRRMC? Sa pagpasok ng Ng tag-ulan po. pagpasok ng tag-ulan at saka pagpasok ng klase. Inuuna natin yung yung dahil kung malakas ang ulan, may mga bahagi ng Metro Manila lalong-lalo na babahain. Merong project yung ating Department of Interior and Local Government, pinapag-aralan nila yung pagdeklara ng suspension of classes kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-ulan pero wala namang dineclare na public storm warning signal. Di ba maalala natin kung merong yung bagyo, kung papasok, merong public storm warning signal. At may mga naka-in-place na dyan na guidelines na kung halimbawa signal number 1, wala nang pasok yung preschool. Pag signal number 2 naman, hanggang elementary, hanggang high school, wala nang. Kung signal number 3, lahat ng antas ng eskwelahan, wala nang pasok. Ngayon, pinapag-aralan nila na kung malakas yung ulan, meron ng discretion yung dito sa Metro Manila, meron ng discretion yung mayor na i-declare yung kanyang bayan na wala ng klase sa advice ng tinatawag nating weather specialist na naka-in-place dun sa lugar. So, hindi na hihintayin yung Storm signal na. yung advisory galing Pag-asa, kung merong storm signal, pwede na siyang mag-declare. Oh, Yun kasi- yung mga pinapag-aralan ngayon. Actually, Sandro, action. yun nga, nabanggit ni Sir, mga municipalities, malaki talaga yung role na ginagampanan ng mga local chief executives. At dito nga, nasabi nyo kanina, meron din silang ginagamit na hazard maps. Maaari nyo po bang explain sa mga viewers natin kung ano po ito? Opo, yung hazard maps, dinevelop ito ng ating DNR, yung Mines and Geosciences Geosciences. Bureau. Ipinamigay ito. Actually, ang inuna, yung mga potential talaga na tatamaan ng pagbaha, ng ng landslides, Mga yes, landslide, yan yung importante. para mapag-aralan nila and ma-implement sa kanilang mga lokalidad. Although, medyo hindi pa masyadong detalyado, ginagawa ng paraan ng ating DNR na makapagpalabas ng mas detalyadong mapa. So, makikita nila rito kung saan yung landslide prone areas, yung potential na babahain, At least para mapaghandaan nila Yes. at kagad. maisasama nila sa kanilang pagpaplano. Yes. Yun ang Ito po, importante doon. Importante dito kasi Dayan, meron mga households na kumbaga na doon sa areas na yun. At syempre kahit sa Metro Manila yung mga binabaha. And alam naman po natin ang problema dito ay hindi po lahat sila ay gustong lumikas. Totoo kumbaga. yan. Pero marami naman po sa kanila ang mga na-relocate na po. Hindi Marami ba? talagang matitigas ng ulo, Yes. lalo na pag ayaw nila iwanan yung bahay nila, baka may mawala. Yun ang totoong rason doon. Ayaw nilang iwanan yung bahay dahil may mga ari-arian sila doon, nandun yung kanilang kabuhayan. So, Paano niyo po yun. ito minamanage? Hanggang paalala lang tayo, halimbawa hanggang announcement lang tayo na magsilikas na kayo and then ang nangyayari, I think may specific area naman pong ibinibigay or inaatas kung saan sila maari magstay. Tama po ba? opo, totoo yan. Ang problema nga, hindi sila masyadong sumusunod. Yun ang nagiging problema natin. And saka lang sila hingin ng saklolo. Kung halimbawa, pag Nandyan na bumabaha, yung nandyan na yung baha, bahang-baha. Nasa masyado bubong nang na sila, mataas, nasa kumbaga. bubong na sila. So I just hope maki-cooperate ang lahat, lalo na dun sa mga areas na medyo tinatamaan ng baha at ng bagyo. Sana ay maintindihan natin dahil para mas maging successful ang zero casualty at yung proyekto nga ng gobyerno, itong dapat sila makipag-cooperate din sa NDRRM. Then, importante siguro na aware yung mga ating mga mamamayan na hindi lang ito tungkol sa storm signal dahil ito nga, kasi minsan hindi nga na natin nalalaman na bumabaha pala. So, kailangan aware tayo na kahit wala nga bagyo, ay yung baha talaga nagiging delikado, yung nalalagay sa peligro ang kanilang mga kababayan. Kamusta natin, Sandro, yung equipments? Kamusta naman po yung Well equipments equipped ng na po ba kayo? NDRRMC, lalo na pag may mga ganitong bagyo? Nabanggit ko nga kanina yung pamimigay natin ng rubber boat. Although limited lang yan and alam nating kukunti pa lang yan, alam din nating makakatulong yan sa ating mga local government units na makikinabang dun sa pinamigay nating rubber boats. And hindi lang sa kanila, meron din tayong mga na-organize na mga rescue groups, meron ng mga iba't ibang munisipalidad, meron na silang na-organize na mga local responders. Yun yung ika-capacitate natin, bibigyan natin ng mga Equipment. kagamitan. Yes. So talaga po bang masasabi nyo, handang-handa na ang NDRRMC? Sa pagtutulungan ng bawat isa, kasi hindi lang naman mandate ng NDRRMC, ng Office of Civil Defense,
yung ating komunidad, meron ding abilidad dyan. Sa pagtutulungan natin, masasabi natin handa na tayo. Ito kasi Dayan, alam na natin, pati mga private groups tumutulong talaga. Sir, alam po natin na ito nga yung Philippine Dragon Boat Team daw ay katuwang din po ninyo sa pagtulong sa paglilikas? Opo, totoo po yan. Opo. Paano po yung coordination po ninyo with them? Like, kumbaga, pag nagkaroon ng baha, sila po yung gagamitin po nila yung kanilang skill sa pag-dragon boat? Ganun po Yes, ba yun? Ang bilis doon yan. sila magaling, opo. Yan. Nakakatawa din. Nakakatawa yung mga ganyan, mga may nagvo-volunteer, lalo na sa oras ng mga kalamidad. Alamin na rin natin, of course, any upcoming may projects po ba or activities or ang NDRRMC? Opo, pinaplano natin yung pagkandak natin ng Disaster Summit. Kung nabalitaan po ninyo, nung March of this year, kinandak po natin yung National Disaster Summit. Ang naging participants po natin dyan, yung ating mga local chief executives, at saka yung kanilang mga local disaster risk reduction and management officers, I mean. So sa ngayon, dahil katatapos lang ng eleksyon, may mga bagong halal, sila na naman yung target nating magiging participants. Pero eto, ikakandak na natin sa regional level. So ibig sabihin, lahat ng regions magkakandak ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Summit. Gaganapin ito pagkatapos ng oath-taking nila. Ibig sabihin after June 30. So dito, ipapamahagi natin sa kanila kung ano-ano ang kanilang mga roles, kung ano ang kanilang mga responsibilities bilang disaster managers. Dahil sa batas natin, sila na yung chairpersons ng kanilang local councils. Kung sa probinsya, yung governor, at sa munisipyo at saka city naman yung municipal or city mayor. Sir, siguro panghuli na lang para ma-wrap up yung ating pinag-usapan ngayong umaga. Baka meron po kayong mga mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga. Opo, tuloy-tuloy po yung ating paghahanda. Kami naman po sa Office of Civil Defense at saka sa NDRRMC, hindi po nagpapabaya. Yung ating mga member agencies, ganun din po, may mga kanilang paghahanda para collective po yung ating effort sa pagsapit nitong tagulan. Ayan, maraming salamat. That was Major Reynaldo Balido, spokesperson ng NDRRMC. Ayan, Sandro, hindi lamang ang NDRRMC at yung mga ibang ahensya ng gobyerno ang dapat, may responsibilidad, kundi, of course, pati ang bawat isa sa atin, magulang, estudyante, dapat mapagmatsyag tayo at lagi tayo mag-research at manood ng balita para alam natin yung mga dapat natin gawin, lalo na ngayong ang tag-ulan. Tama ka dyan, Dayan. Pero maganda rin talaga na, kumbaga meron tayong feeling ng security. Dahil alam natin na talagang nasa pangangalaga tayo ng ating gobyerno at make sure nila na lahat tayo ay magiging safe.